Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Babaeng ng blackmail gamit ang masiselang video at litrato, arestado sa entrapment operation. Mahigit 10 milyong halaga ng iligal na droga nasabat ng kibungang PNP. Apat na caretaker ng fish cage sa Taal Lake na iligtas ng PNP Maritime Group. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Mariing pinabulaanan ng Philippine National Police ang maling impormasyon na kumakalat sa social media ukol kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Mariing pinabulaanan ng Philippine National Police ang isang kumakalat na peke at mapanlinlang na Facebook post na nagsasabing inihimok umano ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., ang kasalukuyang acting chief ng PNP, ang mga kasapi ng pulisya, militar at iba pang uniform personnel na suwayin ang mga legal na utos ng Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa PNP, walang katotohanan at pawang kasinungalingan ang mga pahayag na ito. Itinuturing itong malisyosong disinformation na layuning magasik ng kalituhan, pagkawatak-watak at sirain ang kredibilidad ng institusyon. Binigyan din ng PNP ng organisasyon ay nananatiling tapat sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at lubos na sumusunod sa mga legal na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pang lehitimong otoridad ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ang pinagmulan ng naturang disinformation at magsasampa ng kaukulang legal na aksyon laban sa mga individual o grupong responsable sa pagpapakalat ng peking impormasyon. Nananawagan ng PNP sa publiko na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng social media at palagi mag-verify ng impormasyon sa mga opisyal na communication channels ng PNP bago magbahagi o magkomento sa anumang post online. Ayon po sa report ng CIDG at na Anti-Cybercrime Group na si General Yang, na take down na po yung post at na-identify na po yung nagpagawa ng disinformation
At sa ngayon po ay hinahanda na yung subpoena ng CIDG upang siya ipatawag at bigyan ng pagkakataon upang magpaliwanag po sa kanyang disinformation na nangyayari. Arestado ang isang 21 anyos na babae sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 dahil sa pananakot na ikakalat ang maseselang larawan at video ng kanyang mga biktima sa social media. Ang buong report mula kay Patrolwoman Mary Grace Artisuela. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng babaeng ito matapos siyang ireklamo dahil sa pananakot at pangingikil gamit ang mga masiselang larawan at video ng biktima. Nakipagkasundo ang suspect sa biktima na makipagkita sa barangay San Jose, Guzul, Zamboanga City na naging daan upang isagawa ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 katuwa ang Zamboanga City Police Station 11. Ang isang entrapment operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang 21 anyos na babae na kinilala sa alias na Darcy. Nahaharap ngayon ang suspect sa mga kasong grave coercion, photo and video voyeurism at robbery with violence against or intimidation of persons. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artisuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artisuela. Sa kabilang balita naman, isang lalaking may patong-patong na kaso at tinaguri ang top 1 Municipal Most Wanted Person arestado sa operasyon ng mga miyembro ng Alcala Municipal Police Station. Police Staff Sergeant John Del Supremo, ibalita mo. Lahat ng sabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. May karapatan kang kumuha ng abogado. Kung wala kang kakayanan, hindi ko yung magbibigay sa'yo. Naaresto ng Alcala PNP ang isang top 1 most wanted person sa antas ng munisipalidad noong Oktubre 6, 2025, bandang alas 6 ng gabi sa Barangay Lawak, Alcala, Pangasinan. Isinagawa ng mga tauhan ng Alcala Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Mark Dito Badiza ang operasyon matapos ipatupad ang warrant of arrest laban kay alias Chano, 46 na taong gulang, walang trabaho at residente ng nasabing barangay. Si alias Chano ay nahaharap sa iba't ibang kaso kabilang ang statutory rape na walang piyansang inidokumenda, rape through sexual assault na may piyansang 200,000 pesos at 2 bilang ng lascivious conduct sa ilalim ng Section 5 Paragraph B ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may piyansang 108,000 pesos each. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Alcala Police Station si Chano para sa karampatang disposisyon. Ang pagkakaaresto kay Chano ay patuloy na kampanya ng PNP laban sa mga kriminal na patuloy na nagtatago sa batas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Sa pagpapaigting ng kampanya kontra illegal logging ng pulisya, arestado ang 3 lalaki sa operasyon ng Lasam Police Station sa Cagayan. Tinutukan niya ni Police Corporal Roldan Giab. 3 suspect kabilang ang isang minor de edad ang naaresto sa pinaigting na kampanya laban sa illegal logging sa bayan ng Lasam, Cagayan. Ayon sa Lasam Police Station, bandang alas 2:30 ng madaling araw ng Oktubre 7 taong 2025, nahuli sa Barangay Sentro 2 ang mga suspek na sina alias Mando, 30 taong gulang, alias Jan, 40 taong gulang, at alias Dodong, 16 na taong gulang. Ang 3 ay inaresto dahil sa paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Forestry Code of the Philippines na nagbabawal sa pagputol at pagproseso ng mga punong kahoy na walang kaukulang pahintulot mula sa pamahalaan. Naaktuhan umano ang mga suspek habang inaayos ang 14 na piraso ng kahoy na nara na may kabuuang sukat na 100 at 60 board feet at tinatayang nagkakahalaga ng 16,000 piso. Naging matagumpay ang aming operasyon laban sa illegal logging dahil sa aming pagpapaigting ng kampanya laban sa illegal logging at dahil sa kooperasyon ng mamamayan ng munisipalidad ng Lasam.
tinututukan talaga namin ang mga illegal na aktibidad na ganito para makatulong sa pagprotekta sa kalikasan at maiwasan ang landslide at matinding pagbaha. Dinala sa Lasang Police Station ang mga suspek para sa masusing investigasyon habang nakikipag-ugnayan naman ang pulisya sa Senro Apari para sa wastong pagsukat at dokumentasyon ng mga nakumpiskang kahoy. Patuloy naman na nanawagan ang kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa kanilang kampanya laban sa illegal logging upang mapangalagaan ang ating kagubatan at kalikasan. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Diab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Diab. Dalawang hinihinalang pampasabog ang nadiskubre ng mga otoridad sa Bamban. Isang backhoe operator na residente ng Barangay Tibagan, Tarlac City. Saad ng backhoe operator habang siya ay naguhukay sa ilalim ng tulay, napansin nito ang mga kahinahinalang bagay at agad itong iniulat sa ating mga kapulisan. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Bamban Municipal Police Station upang kumpirmahin ang nasabing ulat. Humingi rin ng tulong ang Bamban PNP sa Tarlac Provincial Explosive and Canine Unit o PECO para sa ligtas na pagkuha at tamang disposisyon ng nasabing mga pampasabog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente at patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng mga natagpuang mortar shells. Paalala sa ating mga kababayan na kung makakakita ng kahinahinalang bagay, huwag itong galawin at agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Mula dito sa Police Regional Office. Noong Setyembre 26 taong kasalukuyan, 4 na caretaker ng isang fish cage ang na-stranded sa isang barge sa Taal Lake matapos masiraan ang makina habang humaharap sa malalakas na alon at hangin dulot ng bagyo. Sa pangunguna ni Police Chief Master Sergeant Erwin Matibag, agad na rumisponde ang Talisay Maritime Law Enforcement Team gamit ang PNP Maritime Rescue Boat. Ang koponan ay pinuri ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Ang tapang at mabilis na pagtugon ng ating mga tauhan sa oras ng sakuna ay tunay na halimbawa ng malasakit at serbisyo publiko. Ayon naman kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang operasyong ito ay patunay na walang patid na pagsusumikap ng ating mga alagad ng batas na tumulong sa oras ng trahedya at pangangailangan. Pinaalalahanan ng PNP ang publiko na agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa panahon ng sakuna upang masiguro ang kaligtasan at agarang pagresponde. Mula rito sa Calabarzon, Manyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng 48 anyos na drug suspect sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Baco Oriental, Mindoro. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ferlin Joy Kawile. Arestado ang isang lalaki sa ikinasang buy-bust operation ng Baco Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Oriental Mindoro sa Sitio 2, Barangay Alag, Baco Oriental, Mindoro. Kinilala ang suspect na si alias Jokjok, 48 taong gulang, isang magsasaka at residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspect matapos makabiling isang pusher buyer ng 2 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinalang droga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Baco MPS ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Article 2, Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga, isang hakbang tungo sa mas ligtas, mas disiplinado at mas maunlad na komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlin Joy Kawile, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawile. Lalaking sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Bakaykay, Albay, arestado sa entrapment operation ng mga otoridad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Carmela Panganiban.
Arestado ang isang lalaki na sospek sa pagtangay ng isang motorsiklo sa Bakakay, Albay matapos na makorner sa isinagawang entrapment operation ng mga kapulisan bandang alas 11:20 ng umaga sa Purok 1, Barangay Oro Site, Legazpi City. Kinilala ni Police Major Nino Akita ng sospek na si alias RJ, 27 taong gulang at residente ng lungsod. Batay sa impormasyon, nag-alok ang biktima ng pabuya sa sinong mang makakapagbalik ng kanyang nawawalang motorsiklo na kaagad namang kinagat ng sospek. Ngunit itinimbre na pala siya sa otoridad na nagresulta sa kanyang pagkakahuli. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bakakay MPS ang sospek at maharap sa kasong paglabag sa RA 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Sa pagpapaigting ng kampanya laban sa iligal na droga, mahigit 10 milyong piso na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Kibungan PNP. Patrolwoman Myra Vera magbabalita. 10.3 milyon pesos ang halaga ng iligal na pinatuyong dahon ng marijuana ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay Poblasyon, Kibungan, Benguet nito lamang ika-6 ng Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa ulat mula sa Police Regional Office Cordillera, nagsasagawa ng checkpoint operation ang mga operatiba ng Kibungan Municipal Police Station nang mapansin nila ang isang puting Mitsubishi Strada pickup na biglang huminto malapit sa checkpoint. 2 lalaki umano ang bumaba mula sa naturang sasakyan at mabilis na tumakas patungong bayan ng Kapangan. Iniwan nilang bukas ang driver side door ng sasakyan. Sa sinagawang inspeksyon, natuklasan ng mga pulis ang 89 na piraso ng tubular form at 4 na sako ng tuyong dahon ng marijuana sa likurang bahagi ng sasakyan. Tinatayang aabot ito sa 86 na kilo na may standard drug price na humigit kumulang 10,325,644 pesos. Patuloy ang follow-up investigation at hot pursuit operation para matukoy at maaresto ang mga tumakas na suspek. Ang insidenteng ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PROCAR laban sa iligal na droga sa rehiyon. Mula dito sa Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Myra Beran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Vera. Arestado ang isang foreign national na kasama sa most wanted person ng Pasay City dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children. Patrolwoman Micah May Bahiwag sa report. Arestado ang isang Egyptian national na kabilang sa most wanted person ng Pasay City sa isinagawang manhunt operation o Oplan Galugad ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk ng Pasay City Police Station bandang 5:10 ng hapon sa kahabaan ng Balagtas Street, Barangay 15, Pasay City nitong Oktubre 6 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Esam, 54 anyos at residente ng Balagtas Mansion. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Irma B. Panahon Abad, presiding judge ng RTC Branch 113 Pasay City noong December 11, 2024 sa ilalim ng criminal case number R-PS-Y-21-02200 hanggang 02201-CR. Ang korte ay nagtakda ng piyansang 72,000 para sa paglabag sa Section 5 Paragraph I at 2,000 naman para sa Section 5 Paragraph A. Ang naarestong suspect ay dinala sa Women and Children Section ng Pasay City Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 Paragraph A at Paragraph I ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Micah May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag.
Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Masayang pinagdiwang ang fiesta sa kampo sa Police Regional Office 6 kasabay sa paggunita ng pista ng Our Lady of the Most Holy Rosary kung saan nagkaroon ng iba't ibang aktibidad para sa mga kasapi ng PRO 6. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Justin May Halyores. Masayang ipinagdiwang ng Police Regional Office 6 sa pangunguna ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, RD Pro 6, ang fiesta sa Kampo 2025 nito lamang ikapito ng Oktubre taong kasalukuyan sa Camp Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Bilang bahagi ng paggunita sa kapistahan ng Our Lady of the Most Holy Rosary, ang pagdiriwang na ito ay naglalayong pagsamahin ang pananampalataya at pagkakaisa ng mga kasapi ng Police Regional Office 6. Tampok sa pagdiriwang ang prosesyon sa paligid ng Pro 6. Ipinamalas rin ang makulay na pagtatanghal ng Pro 6 Dinagyang Dancers bilang pagtanggap sa pagdating ni Police Brigadier General Jaime C. Serenia III, Director ng Chaplain Service. Pagkatapos nito ay isinagawa ang banal na misa sa pangunguna ni Police Brigadier General Serenia III. Pagsapit ng hapon, nagpatuloy ang pagdiriwang at tampok ang laro ng lahi na nagbigay ng saya at pagkakataon sa mga lumahok upang ipakita ang diwa ng camaraderie at sportsmanship. Dakong alas 3 ng hapon, idinaos ang Pro 6 Got Talent 2025. Pinamalas ng mga kawani ng Pro 6 ang kanilang husay, talento at pagkamalikhain. Ang mga kalahok ay nagbigay ng aliw at inspirasyon sa mga manonood habang ipinapakita ang iba't ibang aspeto ng kanilang kakayahan sa musika, sayaw at iba pang larangan. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, ginanap ang pagbibigay parangal sa mga nanalo sa iba't ibang paligsahan. Sinundan ito ng isang mensaheng nagbigay ng inspirasyon mula kay Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng Police Regional Office 6, kung saan kanyang pinasalamatan ang lahat ng lumahok at nag-ambag sa tagumpay ng selebrasyon. Layunin ng Pro 6 Fiesta sa Kampo 2025 na patatagin ang espiritual na pundasyon ng mga tauhan ng Pro 6, kasabay ang pagpapalakas ng pagkakaisa at samahan sa pamamagitan ng mga gawaing pangrelihiyon. Ito ay nagsilbing pagkakataon upang ipagdiwang ang dedikasyon at serbisyo ng mga kasapi ng Pro 6 habang pinauunlad ang kanilang pagpapahalaga sa kultura, talento at pananampalataya. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Cebu City Police Provincial Office nagsagawa ng mahigpit na seguridad para sa worldwide lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa Bogo City, Cebu upang masiguro ang kaligtasan ng bawat individual na pupunta sa naturang aktibidad. Ang balitang yan ihatid ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Patuloy na relief efforts para sa mga komunidad na apektado ng daang lindol, nangunang Cebu Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Abubakar Udang Mangilin Jr., Provincial Director, sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at maayos sa daloy ng trapiko sa ginanap na worldwide lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa Bogo City noong ikapito ng Oktubre sa taong kasalukuyan. Sa isinagawang comprehensive briefing bago ang aktibidad, binigyang diin ni Police Colonel Mangilin ang kahalagahan ng maayos na deployment, mahigpit at koordinasyon at disiplinadong papapatupad ng mga tungkulin upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok, volunteers at beneficiary ng relief operation. Gamit ang makabagong teknolohiya, real-time monitoring systems at advanced communication tools, matagumpay na ipatupad ng Cebu Police Provincial Office ang technology-aided security deployment na nagbigay daan sa isang mapayapa at maayos na distribusyon ng tulong. Sa tulong ng mga pulis na nakatalaga sa strategic points na pangalagaan ang crowd control, na agapan ang anumang abirya at naiwasan ang pagsisiksik
pagbabalikan ng mga tao sa lugar. Bukod dito, nagtalaga rin ng kapulisan ng karagdagang personnel para sa traffic management sa paligid ng INC compound upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng sasakyan at maiwasan ang traffic kung maaaring magdulot ng pagkaantala sa operasyon. Sa pagpapatuloy ng mga relief operations para sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol, nagsagawa ng komprehensibong briefing si Police Colonel Abubakar Udang Mangelen Jr., Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office, kasama ang mga kapulisan para sa security deployment ng relief operation ng Iglesia ni Cristo sa Bugos City, Cebu. Layunin ng briefing na tiyaking maayos ang daloy ng operasyon, ligtas ang mga mamamayan at disiplinado ang bawat pulis sa pagpatupad ng kanilang mga tungkulin. Sa kanilang presensya, disiplina at malasakit ang pinatutunayan ng Cebu PPO, ang diwa ng isang makabagong pulis sa makabagong panahon. Respetado ang mamamayan, disiplinado ang kapulisan. Katuwang ang mga organizers ng Iglesia ni Cristo at mga lokal na opisyal, patuloy ang Cebu Police Provincial Office sa pagtupad sa kanilang misyon na maglingkod sa bayan, maprotekta sa mamamayan at suportahan ang mga makataong hakbangin sa panahon ng sakuna. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Isang drug suspect arestado sa isinagawang buy-bust operation ng Hilong's Municipal Police Station sa Hilongos, Leyte. Ang balitang yan ihatid ni Patrolwoman Kimberly Flores. Mga operatiba ang isang street-level individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Bagong Lipunan, Hilongos, Leyte. Bandang alas 10 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Hilongos Municipal Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Narecover sa suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 2.952 gramo na nagkakahalaga ng 20,073.6 pesos, 2 pirasong 500 peso bill at isang transparent plastic sachet container. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Hilongos PNP, katuwang ang iba pa ang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Paghahain ng warrant of arrest dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga, matagumpay na naisagawa ng mga otoridad sa isang person deprived of liberty o PDL sa Zamboanga City. Ang buong balita ay hatid ni Patrolwoman AJ Cortez. Dakong alas 9 ng umaga, nito lamang ikapito ng Oktubre taong kasalukuyan, matagumpay na naisagawa ng mga tauhan ng Zamboanga City Police Station 10 Intelligence Operatives sa pangunguna ni Police Captain Abdulaziz A. Salahuddin, Officer in Charge, ang pagpapatupad ng isang warrant of arrest laban sa isang person deprived of liberty sa loob ng Zamboanga City Jail Male Dormitory, Varela Street, Barangay Zone 1, Zamboanga City. Ang operasyon ay isinigawa sa mahigpit na koordinasyon sa Zamboanga City Jail Male Dormitory at sa Regional Mobile Force Battalion 9 Tactical Support Company upang matiyak ang maayos at ligtas na implementasyon ng naturang kautusan ng korte. Kinilala ang inaresto na si alias Abing, 29 anyos, may asawa at residente ng Baliwasan, Seaside, Zamboanga City. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Gregorio Valencia de la Peña III, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 12, 9th Judicial Region, Zamboanga City, noong ika-6 ng Oktubre taong kasalukuyan, kaugnay ng paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga kaso ay nakasampa sa ilalim ng criminal case numbers 45987 at 45988 at walang inirekomendang piyansa. Sa ulat ng Zamboanga City Police Station 10, matagumpay at maayos na naisagawa ang operasyon nang walang anumang insidente ng karahasan.
Kaagad namang dinala at muling itinurn over ang suspect sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology para sa karagdagang proseso at dokumentasyon. Ang tagumpay ng operasyon ay resulta ng mahigpit na koordinasyon at patuloy ng kampanya ng Zamboanga City Police Office laban sa mga individual na may kinahaharap na kasong kriminal bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rion Siam, ako inyong PNN Correspondent Patrolwoman AG Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng PNP Bukidnon. Mahigit 34,000 pesos na halaga ng shabu ay nasamsam. Tinutukan yan ni Patrolwoman Riza Sahonia. Yung mga puro yung mga sentelasan na banan dito sa Pilipinas. Kaya ito mga pagkuha sa mga pagalingon ng abogado. Pero pag dili niyo mo kaya, tagang sa gobyerno isang walang tao. Samtang mo katungod? Nasa 34,500 pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang individual na drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit, Drug Enforcement Unit at Malaybalay City Police Station sa Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, hepe ng Malaybalay City Police Station ang suspect na si alias Dudong, lalaki at residente ng nasabing lugar. Bandang alas 11:46 ng umaga ng ikasang operasyon ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may street value na 34,500 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Hindi na nakapalagpa ang isang 45 anyos na lalaki matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Davao del Norte. Patrolwoman Queenie Babes Arendain nagbabalita. Arestadong isang individual sa patunay kinasang drug buy-bust operation sa Barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Nito lamang ika-6 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Acting Chief of Police ng Panabo City Police Station ang suspect na si alias Mark, 45 taong gulang, na pawang residente ng Panabo City, Davao del Norte. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Cuevas, narasto ang suspect sa kipagtulungan ng mga personahe ng Panabo City Police Station, 2nd Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Revitalized Police sa Barangay Cluster Kauswagan at Mabunao at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 11. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Cuevas, na-recover mula sa suspect ang tinatayang 10 gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na 68,000 pesos, isang black pouch at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodial suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Joseph R. Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arendain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arendain. Sa pagtutulungan ng komunidad at pulisya, arestado ang isang drug suspect sa anti-illegal drug operation ng PNP sa Tupi, South Cotabato. Patrolman Nerwin J. Medellin, ibalita mo.
Naaresto sa ikinasang bypass operation ng pulisya ang isang 45 anyos na lalaki sa barangay Bunaw, Tupi, South Cotabato. Nito lamang ikapitong araw ng Oktubre nitong taon. Dinakip ang sospek matapos makuhanan ng mahigit 2 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 17,000 pesos kasama ang marked money at iba pang ebidensya. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Tupin Municipal Police Station ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng PRO12 sa publiko na makiisa sa kampanya kontra illegal na droga tungo sa isang ligtas at mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Derwin J. Medellin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Mahigit sa 200,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasabat sa drug bypass operation ng Nasipit Municipal Police Station. 2 drug suspect arestado. Patrolwoman K. Francisco sa report. 238,000 pesos ang halaga na hinihinala shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Nasipit Municipal Police Station sa matagumpay na isinagawang bypass operation sa D1 Barangay Camagong, Nasipit, Agusan del Norte nito lamang Oktubre 2025. Kinilala ni Police Colonel April Mark C. Yang, Provincial Director ng Agusan del Norte Police Provincial Office, ang mga naaresto na sina alias Carl, 24 anyos, binata at isang high-valid individual at alias Elias, 30 anyos, binata at isang street-level individual na parehong residente ng mga suspect ng Purok 1 Rizal Buenavista, Agusan del Norte. Binasahan ang mga suspect sa kanilang karapatan at lingwaheng kanilang naiintindihan. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Nasipit Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Police Regional Office 13, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman K. Francisco. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Sa patuloy na kampanya kontra iligal na droga, arestado ang isang 32 anyos na lalaki sa operasyon ng mga otoridad sa Maguindanao del Norte. Tinutukan niya ni Patrolwoman Veronica Lagi. Arestado ang 32 anyos na drug suspect sa ikinasang operasyon kontra iligal na droga ng Parang Municipal Police Station sa bahagi ng Elementary Zone 1, Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-6 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Radzack S. Musa, Chief of Police ng Parang MPS, ang suspect na si alias Eman, 32 anyos na residente ng naturang lugar. Naging matagumpay ang pagkakaaresto sa suspect matapos maaktuhan ito ng mga otoridad na nagsasagawa ng PAT session at iniulat ito na gumagawa ng illegal na aktibidad ng droga. Nakumpiska mula sa suspect ang isang medium heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 0.1 gramo at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, ang nahuling suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng Parang MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng mga kapulisan na sugpuin ang paglalaganap ng iligal na droga sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Good news! PNP Cadet Admission Test 2025 online application is extended from October 1 to October 15. Dare to lead. Choose the path of service, integrity, and justice. Join the long maroon line. Be a PNP cadet. Maging scholar para sa bayan. Applicants who have already submitted their application are strictly advised not to reapply in this extended application. This is to prevent duplication and to accommodate unregistered applicants. The following are the qualifications for admission. A natural-born Filipino citizen. Must be 18 to 22 years old. Your birth date must be between May 2, 2003 and May 1, 2008 at the time of admission, which is May 1, 2026. Male or female, must be single with no parental obligation.
at least senior high school graduate upon admission, at least 5 feet and 2 inches for males, and 5 feet for females, with a weight that corresponds to the applicant's height, gender, and age, physically and mentally fit to undergo the cadetship program, with good moral character, no criminal, administrative, or civil derogatory record, without a pending complaint and case before any tribunal of whatever nature, not a former cadet of PNPA or other similar institutions, and never been dismissed from any private employment or government position for cause. These are the requirements for the online application. Please have your clear scanned copies in JPEG or PNG format of the following: PSA birth certificate, passport-sized ID picture, or 2x2 picture with name tag in white background. Now, proceed to our website at pnpa.edu.ph. Click the link for PNPA-CAT 2025 online application. Once you've completed all the necessary steps and uploaded all required documents, your online application is officially submitted. Be sure to monitor your online application, email for the status of your application, and the official PNPA Facebook page for further announcements. Reminders to qualified examinees. Things to bring: 1 valid ID card, original, no photocopies or cell phone photos. 2 pieces of passport size or 2x2 ID pictures with name tag for applicants who did not meet the required height but are members of indigenous people. Original and photocopy of certificate confirmation from NCIP or the National Commission on Indigenous People, or certificate of tribal membership from NCMF or the National Commission on Muslim Filipinos. Black ball pens and pencil number 2. Only pencil number 2 shall be used in shading the answer sheet during examination. Any other types of pens, such as gel pens, sign pens, fountain pens, and friction pens, as well as the other colors of ball pens, are not allowed. A black ball pen shall be used only for signatures. Examinees are encouraged to use transparent bags. They may opt to bring water in clear or transparent container, which the room examiner or proctor shall inspect. Attire. Wear proper attire on examination day, preferably plain white shirts or tops. Examinees wearing sleeveless shirt or blouse, short pants, tokong pants, ripped jeans, and slippers will not be allowed to enter the exam venue. Additionally, long hair must be tied back. Reminders. The PNPA Cadet Admission Test is on November 9, 2025 at the 37 testing centers nationwide, serving all qualified examinees. Take note of the pertinent information. Be sure to take note of your testing center code and location, application number, room number, and seat number. No notice of examination was sent individually. Instead, the final list was published on our official Facebook page and website. No ID card and documents is equivalent to no examination. Be at the testing venue 2 hours before your scheduled time on November 9, 2025, or as required by the Chief Examiner per testing centers. The activities for the day will be the following. From 7:30 a.m. to 8:30 a.m., checking of attendance and requirements per room assignment. From 8:30 a.m. to 9 a.m., orientation per room. And from 9 a.m. to 12 a.m. will be the examination. For Set B, 12:30 p.m. to 1:30 p.m., checking of attendance and requirements per room assignment. From 1:30 p.m. to 2 p.m., orientation per room. And from 2 p.m. to 5 p.m. will be the start of the examination. Examinees who arrive later than those times shall not be admitted to take the exam. Bringing cellular phones, including smartphones, watches, pens, and eyeglasses with built-in cameras, or any other gadgets, electronic devices, including those that may facilitate video, audio recording, or any part of the test material or examination procedure into the examinee's seat is not allowed. Examinees are not allowed to keep their cell phones or any other gadgets in their pockets during the examination. Strictly follow all instructions given by the Chief Examiner, Chief Proctor, and/or Cadet Proctors.
Classification of PNP CAT 2025 examinees. First qualified examinees. Those included in the published final list of qualified examinees will take the exam at their designated testing centers or on their scheduled dates. Second, cross-examinees. Those included in the published final list of qualified examinees will take the exam at various testing centers or on different schedules. Third, walk-in examinees. Those who will be processed and qualified in person on November 8, 2025, accommodating cross-examinees and walk-in applicants, will be on a first-come, first-served basis, subject to the availability of testing materials as determined by the testing center. Instruction for cross-examinees. Come to the venue of your preferred testing center 2 hours before your preferred exam schedule, on or before November 9, 2025. Proceed to the established PNPA command post and look for the designated chief examiner or chief proctor. Present your requirements. Follow all instructions that will be given. Instructions for walk-in applicants. Download and print the PNPA CAT 2025 walk-in application form on A4 size paper. Please fill out all the necessary information. Do not forget to paste your 2x2 or passport size ID picture with a name tag. Do not forget to attach a clear photocopy of your birth certificate. For members of the indigenous group or community who does not meet the minimum height requirement, bring and submit your certificate of confirmation from the NCIP or certificate of tribal membership from NCMF. Proceed to your preferred testing center on November 8, 2025 from 9 a.m. to 3 p.m. only, and look for the established PNPA booth. Please present your requirements along with a valid ID and registration to proceed. Strictly no representative allowed for applicants. Other reminders. Corrections in the personal details of examinees. Any changes or corrections regarding the personal information, name, sex, address, or contact of the examinees will be made during the checking of attendance, in the presence of the chief examiner or proctors. Test coverage and competencies. Below are the competencies that will be assessed during the examination. Examination can generally be answered within 2 to 3 hours. Communication arts, mathematics, science, general information and values, and abstract reasoning. The PNPA neither holds any review class, nor publishes, or distributes any review material for any PNPA cadet admission test. Furthermore, the PNPA CAT does not accredit and has not accredited any individual, group, or review center to produce, publish, and or distribute, market, sell any review material, nor to offer and hold review sessions, classes to prospective PNPA CAT examinees.
At mga ka-PNN, 78 araw na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpuz Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Josel Atienza Sacmar, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.